Mga kapatid, noong isang araw, inestimate natin itong sandamakmak na perang ito, more or less, ay nasa 327 million pesos ang nawala sa kaban ng bayan. Hanggang saan aabot ang 327 million pesos mo? Kung luho ang pag-uusapan, isang mansyon sa San Lorenzo Village sa Makati na aabot sa 300 million pesos. Dalawa o tatlong private jets sa ganito na aabot sa 100 to 150 million pesos. 8 Rolls-Royce Cullinan na nasa 40 million pesos ang bawat isa. At kung engrandeng bakasyon naman ang iyong hanap, ay aabot ka sa mahigit 650 European trips kung mag-isa ka o lampas 160 family vacations kung apat kayo sa halagang 500,000 pesos kada tao. Sana all ay taon-taon nasa Europe. Pero ito ang mas importante mga kapatid. Kaya ng 327 million pesos na magpatayo ng 5 malalaking eskwelahan katulad dito na tig 60 ang classroom. Higit 1,000 public school teachers din ang kayang paswelduhin sa isang taon. Katumbas din ito ng 2 ospital na magsisilbi sa libo-libong pasyente. O kaya isang high-end dredging machine para sa flood control na sinabi ni Senator Lacson na nagkakahalagang 285 million pesos. Ganito kalaki ang pwede sanang napakinabangan ng ating bayan kung hindi tayo nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, isipin natin, kung may sweldo ka na 100,000 pesos kada buwan, na para sa marami ay malaki na, katumbas ito ng 1.2 million pesos kada taon. Para maabot mo ang 327 million, kailangan mong mag-ipon ng walang ginagastos sa loob ng 272 years. E paano pa kung minimum wage earner ka na kumikita ng 15,000 pesos kada buwan, o jeepney driver na kumikita ng 800 kada araw, o tindera, kargador, construction worker? Para sa mga lumalaban ng patas araw-araw, pangarap na lang ba ang magandang kinabukasan? Mga kapatid, ito ang halagang binabayaran natin tuwing may nawawalang bilyon sa gobyerno. Hindi lang ito basta numero. Ito ay mga paaralang hindi na itayo, mga batang hindi nakapag-aral at ang pangarap na hindi natupad. Isang distrito pa lang yan, isang ahensya. Sa iba pang ahensya ng gobyerno ay may ganito rin bang kalakaran? Ako si Edson Guido, Chief Data Analyst ng TV5 at ito ay pasilip pa lang sa presyo ng korupsyon sa Pilipinas.